Hello, Captain fans! So, ibang klase talaga si Sir Alden ha, kasi nag-organize siya pala no, ng event for Thanksgiving mga kasimbras or party. Tapos, Kathniel comeback. Tapos, at marami pang iba. So, ito yung ating main items mga kasembreros no. So, unahin natin to. Kagabi, parang nag-ano pala sila no, si Sir Alden mga kasembreros, nag-organize siya ng parang final party or victory party no para sa team ng Stars on the Floor kasi nga ngayong Sabado or bukas na no ang final final dance battle mga kasembreros ng Stars on the Floor na aabangan natin no 7:15 PM bago mag Pipito Manaloto mga kasembreros. So nakakatuwa kasi si Sir Alden yung sabi dito na event organizer no. Tapos parang all around na talaga si Sir Alden, director, actor, the producer, naku po, na parang halos lahat na halos lahat na ng pwedeng gawin mga kasembreros ay ginagawa na niya no. Pero siguro sa mga designs talagang nagsasabi lang siya or parang ano, pero yung parang siya yung nagmamando ba, parang ganun mga kasembreros. Tapos yung may mga tao lang na gumagawa ng mga designs mga kasembreros. So dito ay parang nagkaroon sila ng ano no, parang mini party kagabi mga kasembreros kasi kagabi ito parang kanila lang ito pinost eh. Tapos parang kagabi yung kanilang dito yung pagtitipon mga kasembreros no, kasama of course yung sina Ma'am Glyza and the rest of the team mga kasembreros ng Stars on the Floor, yung parang kasama doon mga kasembreros. So nakakatuwa kasi ano talagang Sir Alden ay all in one na. Yung isa dito naka white siya no, sobrang igop niya Soiti dito sa kanyang outfit nito mga kasembreros na naka white siya. Tapos yung sa iba naman ay of course so parang ano lang, parang kasama niya yung ibang mga ano din. Tapos siya yung event organizer. Ang kulit lang no, parang all in one na talaga Sir Alden. And then ito, next item natin mga kasembreros, may nag-post dito kagabi. Di ko lang, parang Kathniel fan yata ito. Ano Tita Min, Kathniel back na ba? Sabi niya ganun mga kasembreros. Pero ito ay malabo pa no. Sobrang malabo. Sobrang malabo talaga no. Hindi malabo pa kasi wala naman talagang chance na mga kasembreros ang Kathniel. Kasi meron ng Kainiel no, Kyla Estrada at saka Daniel Padilla mga kasembreros. So wag na tayong umasa no na may Kathniel pa kasi Kathden lang talaga ang sakalam hanggang dulo. Ano to, parang simbahan at saka proposal. Proposal na lang at saka simbahan ang kulang dito mga kasembreros no. Kung kaya yung mga umaasa sa Kathniel ay huwag na po kayong umasa. Kasi masasaktan lang kayo. Hindi hindi yan hugot yan po yung totoo. Talagang wag na po tayong umasa kasi wala no, as in si Catherine niya no turning back mga kasembreros. Niayaw na nga niyang makasama sa trabaho no? So how much more yung magkaroon pa sila ng relasyon ulit or magbalikan. So wala na talagang pag-asa sa mga fans ng nag-upload pa rin na parang nagpapahiwatig na na may pag-asa pa ay baka kayo lang din ang masaktan sa huli. So kung ako sa inyo ay pero kung saan kayo masaya ay kayo na pong bahala no. And then ito, next item natin mga kasembreros. Yung mga billboards no, ni Sir Alden ay parang pinagtagpi dito no, yung isa ay nasa BDO siya, tapos yung isa naman ay nasa Sting no, yung naka-red siya mga kasembreros and naka-blue. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang fan dito kay Ma'am Catherine no. Parang Muslim na siya na outfit or turban, parang something like that no. Sa mga Arabo, something like that. Tapos nakakulay blue at saka kulay green mga kasembreros na yung kanyang outfit dito. So ang blue ay favorite color ni Alden, and then yung green naman ay favorite color ni attorney. So twinning mga kasembreros no. Ang cute ng ginawa niya dito ng isang fan mga kasembreros. Binihisan niya ng parang
parang si Mary, no, yung kanyang ayos dito mga kasambreros. And then ito, yung ate ni Ma'am Catherine, no, at saka si Lexine, ay nagpumunta rin pala sila ng IV clinic, no. Parang ang cute-cute lang ng dalawang magnanay na ito, na magnanay na ito mga kasambreros, no. Tapos ang tangkad na ni Lexine, no. Pero matangkad rin pala yung ate ni ni Ma'am Catherine mga kasambreros sa si Tin. Sobrang cute lang ng magnanay na ito mga kasambreros. And then ito, next item natin. So yung white flower pala, na endorsement ni Sir Alden. Parang nag-bloodletting pala sila, no, kahapon. Together for a cause, sabi nila dito. White flower and Nin Jumpei Pa Kua team and are here at FMI Muntinlupa City to support their bloodletting activity in partnership with Philippine Red Cross. We are grateful to be part of this meaningful initiative that brings the community together to give hope and save lives. Here are some photos to get a glimpse of the ongoing event. So wala si Sir Alden dito, pero yung white flower parang naging party na dito kasama ang Red Cross mga kasambreros, no? Good job sa Red Cross family. And then ito, so next item natin mga kasambreros, no? May isang fan dito na pinagtabi-tabi niya, sina Ma'am Catherine, Ma'am Marian, Sir Alden at saka si Ma'am Ann Curtis, no? Dito sa Eduk Circle Awards nga mga kasambreros. So nasa red carpet silang lahat, tapos hawak-hawak nila yung tropeyo nila, no? Dun sa Eduk Circle nga mga kasambreros. So parang nagpa-picture sila, pero hindi sila magkakatabi at saka hindi sila sa personal or in reality ay hindi sila nagkakasabay or nagkasabay dito mga kasambreros eh. So parang paisa-isa lang yung nila, yung picture, tapos yun, dito lang siya pinagtabi-tabi mga kasambreros, yung picture ni Ma'am Catherine at saka Ma'am Marian at saka ni Sir Ding Dong ni Ma'am Ann Curtis mga kasambreros. So ang cute lang ng ginawa ng isang fan din dito mga kasambreros, no? And then ito, so yung live pa ni Sir Alden, parang na-mention niya nung nakaraan na mag-live sa TikTok. So joke lang pala yun, mga kasambreros. Sabi Alden Richards in his creative era, prank lang pala yung pag-live ko noon ni Alden. So siya, prank lang pala. Nabayan, umasa pa naman kami, Pops Alden, na magla-live ko sa TikTok. So kasi pag na-scroll ko yan, makikita ko talaga kung mag-live si Sir Alden mga customers. So sobrang busy ba naman siguro ni Sir Alden, no? Bago pa mag-gantong mag-live mga customers. Kasi diba, pag sa bahay, may mga pelikula siyang, may mga ganap pa, no? May mga, kasi nga producer din siya. Siguro sa bahay talaga, todo trabaho rin Sir Alden kahit sa bahay mga sombreros. Kasi doon lang yung free time niya. So maliban sa upo siya sa GMA, tapos puproduce ng film. So hanggang yung kanyang trabaho ay sasabihin natin na parang hindi natin kaya, no? Mga kasombreros and mga Cathenatics. Alright, sinatch sa ating Cathen items, no? Sana po ay pahimpo natin ang Word of God. Today is October 17, 2025. Naku, Friday na po, no? Ang bilis ng panahon mga kasambreros. Ang bukas ay Sabado na, no? Parang kailan nag-Stars on the Floor? Stars on the Floor na agad bukas ulit mga kasambreros, no? So, yun po. So, pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon and keep safe everyone, ha? Lumindol na naman kanina mga kasambreros, no? Pero praying for protection and God's mercy. Sana po ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best ito mga kasambreros, ha? Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Maalam Manalangin. Philippians 1 verses 9 to 11. Medyo mahaba ito. And this I pray, Apostle Paul speaking, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. So maging maalam, no? That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled in the fruits of righteousness, or with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Napakaganda nito mga kasambreros. So unang bungad ni Apostol Pablo, manalangin, no? And this I pray.
panalangin. Nakakatuwa kasi minsan nagjo-join ako sa mga live ng live stream sa TikTok, mga kasmas na mga Christians, no, ng mga Amerikano, mga taga Ghana, mga taga Germany. And nakakatuwa kasi kapag you speak the word of God, you speak the name of the Lord Jesus Christ, no, God himself, ay nagkakaroon kayo ng one spirit, no. Ito yung isa sa mga amazing works ng banal na espiritu ng Panginoon na nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng bond, nagkakaroon ng ng pagbubuklod-buklod at pagkakaisa, mga kasimbrero, sa bawat mananampalataya, no, sa simbahan ni Lord Jesus Christ. Kasi imagine mo naman sila mga German, sila mga yung iba doon mga Spanish, no, minsan nagjo-join ako sa mga Spanish na mga minsan mga Bisaya din, minsan mga Tagalog, no? Kung pa sa buong mundo, mga kasmeros, nagjo-join ako sa mga TikTok live nila. Parang I also make them feel na hindi sila nag-iisa or na mayroon sila kapatiran dito sa Davao, dito sa Pilipinas, and so on. So nakakatuwa kasi kapag sinabi mo pa lang na hallelujah to our Lord, no, praise God. So parang nagkakaroon kayo ng tapos nakikinig ako minsan sa mga testimony nila, yung mga kwento nila. Alam niyo, nakakatuwa, nakaka-bless. And I also encourage you, no, na pag meron kayong mga TikTok accounts, ay makinig kayo ng mga Christian na mga fellowship, yung mga devotion, nag-share ng mga Bible verse, tapos nagpapatotoo. So, nakakadagdag ng knowledge, nakakadagdag ng discernment, nakakadagdag din ng testimony, ng kalakasan, mga kasembreros, na nagkakaroon ng unity kahit na hindi mo kami magkakilala, no, hindi magkakilala, but sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kanyang salita, sa kanyang banal na espiritu, no, ay nagkakaroon po ng unity. Nagkakaroon kayo ng one spirit, no? One joy, one love, one God, mga kasers. Nakakatuwa, no? I encourage you din po, no, na mag-join kayo minsan ng mga fellowship sa TikTok, mga kasembres, kung kahit na meron tayong simbahan or meron tayong mga Bible study sa bahay. Kasi talagang ako, kahit na mga bata pa sa akin or parang bago pa lang sa Panginoon, talagang mga Kristiyano, so parang kaka-start pa lang nila, I also listen to them, no? Kasi kahit ako, nakaka-learn din ako sa kanila, kasi hindi mo naman ma-underestimate ang mga bata, no? Ang mga kabataan, hindi mo sila ma-underestimate kahit mga bago pa sa Panginoon, because they have different stories, no? They have different testimonies, they have different situations, pero nagkakaroon kayo ng unity, at saka meron nga isa doon talagang nakaka-touch kasi naging pastor na siya, nasa 30s na yung edad niya, tapos nasa church siya nakatira. Tapos kasi ang lakas-lakas niya, no? Parang nag-share siya parati ng devotion, ng salita ng Panginoon, parang may yung live niya kasi full-time pastor siya, mga kasimers. And doon ko nalaman na parang 1-year-old pa lang siya, namatay na yung nanay niya, at saka nung 29 years old siya, namatay yung tatay niya. So parang ulila na rin siya, mga kasimers. And yung parang nagkaroon ng conflict sa kanilang family, pero sobrang the best kasi hindi siya nagtanim ng galit, bagkus ay nagkaroon pa sila ng forgiveness, no, sa bawat pamilya or sa kanilang relatives, mga kasimbreros, kasi parang may kukuhain sana silang mana, parang ganun, tapos hindi binigay sa kanya, parang ganun, mga kasus. Pero at the end of the day ay binago siya ng Panginoon. So nakaka-bless, no? Ako talagang na-touch ako dun sa story niya na 1-year-old pa lang siya, wala na pala siyang mama. Ako kasi 5 years old ako nung nawala ang tatay ko, na namamatay, mga kasembreros. Pero yung nanay ko naman ay buhay pa hanggang ngayon sa awa ng Panginoon. So yun, talaga you cannot underestimate each testimony na maririnig mo, mga kasembreros, kasi ang Diyos ay nagre-reveal, no? Nagpapahayag siya ng mga kakaibang mga gawa, no, sa kakaibang mga tao, mga kasosyo sa ibang tao na mga mananampalataya din niya, mga kasimbrero. So nakaka-bless, no? And ang verse na ito, no, so pasensya na po na mahaba ang aking introduction. So ang verse na ito na Philippians 1:9-11, mga kasembreros, ay isang plea, no? Isang heartfelt na panawagan, panalangin ni Apostol Pablo para sa guidance, sa kalakasan, sa kaalaman, no, discernment, mga kasembreros, na leading a life filled with love,
wisdom, no discernment, mga kasambres, and moral clarity until the second coming of our Lord Jesus Christ. Reminder po ito sa atin ng kahalagahan ng embodying virtues ba, at saka mga ugali, yung traits na or character na dapat nating tinataglay, like yung love, yung knowledge, na yung kaalaman, yung prayerful, no discernment sa ating pang-araw-araw na actions at saka decisions sa buhay. So acknowledge our human limitations and our need for divine assistance to walk in a way that is pleasing to God by seeking these qualities through prayer. So yun nga, panalangin mga kasamaras, no? Ang kaya title natin ay maalam at saka manalangin. So ang scenario dito ay sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga Philippi, mga kasembreros, no, na kung saan ay nagkakaroon ng challenges and victories at the same time yung mga early Christian community, mga kasembreros, sa time ni Apostol Pablo, na kung saan ay nagsulat siya ng isang napakaganda at heartfelt na letter sa mga sa mga Philippians, mga kasembreros, and his earnest desire for their spiritual well-being. So kasi si Apostol Pablo, mga kasamaras, ay ito may yung spiritual father nila, kasi meron tayong physical or biological father, di ba? So si Apostle Paul, kapag sa simbahan, kasi nag-ano siya, no? Tawag dito, siya yung founders ng mga churches doon sa Philippi, sa Thessalonica, sa Roma, sa mga Hebrew, basta marami, no? Marami mga kasamaras sa Timothy, kasi yung ibang mga letters na ay personal, no, like yung kay Titus, no, kay Timothy, sa mga Hebrews na mga personal letters na yun, mga kasembreros. So and you know, kay Philemon din, no, personal din yun, mga kasos. 14 letters all in all ang sinulat ni Apostol Pablo, mga kasembreros, sa New Testament. So 1/3 or 1/4 ng New Testament books ay siya ang nagsulat, mga kasembreros, sa awa ng Panginoon. So by allowing his love, God's love, to flow through us, we not only grow in understanding and discernment, sa kaalaman, no, or sa pagiging maalam, but also in our ability to make choices that honor God and bless those around us. This transformative process of learning, applying, and living out God's truth fuels our growth in both love and discernment. So napakaganda nito, mga kasembreros, kasi ito po ay reminder sa atin na tayo po bilang mga manampalataya, bilang mga ordinaryong tao sa ating pamilya, sa ating tahanan, mga kasembreros, kasi kailangan talaga natin ng pag-ibig, at saka ito, mga good qualities na ito po ay kumbaga pa kailangan natin sa ating buhay, because mga tao tayo, no, we are human beings, mga kasembreros, and bilang mga human beings, tayo po ay may pangangailangan, mga kasembreros, na kailangan natin ito para magkakaroon tayo ng good and harmonious na relationship sa ating pamilya at sa loob ng tahanan. Nagkakaroon ng understanding, ng pagpapatawaran, ng humility, ng care, no, ng concern, mga kasembreros, and so on. Kasi alam niyo po, ang tao ay napakarami na ngayon yung masasabi natin na wala nang panahon sa Biblia, wala nang panahon sa sa panalangin, wala nang panahon sa, alam mo yun, growing in knowledge of the Lord Jesus Christ. So superficial na lang karamihan ngayon, na kung saan ay yung mga temporary pleasures, temporary entertainments, na mga gala dito, gala doon, and marami pa, mga kasembrero. So tayo bilang mga anak ng Panginoon ay tinuturuan ng Panginoon dito sa kanyang salita sa Philippians 1:9-11 na kailangan manalangin tayo at maging maalam tayo, because the second coming of our Lord Jesus Christ is at hand. And wala nakakaalam kahit isa. No, sabi dito ay being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise, no, that he may be sincere without offense till the day of Christ. So ito po yung second coming, no, pangalawang pagbabalik. And always remember, kung si Lord Jesus Christ, sa Passion of the Christ, no, na dati na more than 2,000 years ago, nung dumating siya dito, hindi pumunta siya dito para maging Savior. Pag bumalik niya siya ulit, ay judge na siya, mga kasembreros, no, hindi na siya Savior. So the first coming is totally different to his second coming, mga kasembreros. So kung siya ay nagligtas, nag-save, nagpapako sa krus ng first coming, ang second coming po hindi. Magiging judge na siya, mga kasembreros, and that will be the end of the world. So may mga days pa yon na parang bibigyan ng time na pagsisihan ng mga taong dapat magsisi sa mundong ito.
Tapos may iba naman na diretso na sa langit mga kasembreros, and others will be judged as well. So ganun siya mga kasembreros. Yung rapture, no, ay talagang malawak na usapin yan mga kasembreros. Pero sa ating verse na ito ay yan na muna, no. Maging maalam tayo at maging mapanalanginin mga kasembreros sa ating buhay. Alright, sinama sa ating Word of God ha, nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, prayerful character, and wisdom mga kasembreros, or discernment na maging maalam tayo. Na in Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.